Nakapulot ako ng isang batang babae noong panahon ng tagutom. Ngunit makalipas ang 300 taon, sa gitna ng digmaan ng mga immortal at demonyo, sinaksak niya ako sa puso, siya na isa ng Demon Lord. Pinapakan niya ang katawan kong parang asong patay. Chen Huayan, noong araw na ipinahamak mo ako, naisip mo bang darating ang araw na ito? Ngunit ang hindi niya alam, ay kusa akong namatay sa kanyang mga kamay. Nakipagkasundo ako sa system. Kapag natapos ko ang misyon, makakabalik na ako sa Blue Star. Para dito, 300 taon na ang nakalipas, ninakaw ko ang espada ng mga immortal. Tinalikuran ng ating sekta, at narating ang antas ng isang immortal venerable. Samantalang siya, ikinulong ng sekta sa piitan. Masahol pa sa kamatayan ang dinanas niya. Sa taglay kong kapangyarihan, paanong hindi ko maiiwasan ang isang saksak mula sa babaeng ako mismo ang nagsanay? Ang nakatayo sa harapan ko, ay ang nag-iisang babaeng Demon Lord sa mundong ito. Si Luo Linshuang, ang dati kong kapatid sa sekta. Habang dinarama ko ang unti-unting paglisan ng aking buhay, napangiti na lang ako ng mapait. Sulit nga ba talaga ang lahat ng ito? Hindi siya umimik. Sa halip, binunot niya ang Hensheng sword mula sa aking katawan. Tumalsik ang dugo sa kanyang mukha, at sa isang sipa, pinabagsak niya ako sa lupa. Mula sa itaas, mababa niya akong tiningnan. Ang kanyang mga mata na dating kasing linaw ng tubig sa sapa, ay para na ngayong yelo na 1,000 taon nang nanigas. Ngunit sa kailaliman ng yelong iyon, mayroong isang panginginig na halos hindi mo mapapansin. Chen Huayan, mayroon ka pa bang gustong sabihin? Ibinuka ko ang aking bibig. Puro dugo ang laman nito. Ang hinihiling ng misyon ng system ay ang mamatay ako sa kanyang espada. Hindi ako maaaring magsalita ng anumang maaaring makapagpabago sa isip niya. Dahil kung hindi, mabibigo ang misyon. At hindi na ako makakabalik sa Blue Star. Kaya pinili kong manahimik na lang. Yumuko siya. Hinawakan ng kanyang balingkinitang mga daliri ang aking panga. Pilit niyang iniharap ang mukha ko sa kanya. Pinilit akong tumingin sa kanyang mga mata. Chen Huayan, huling beses na kitang tatanungin. Kitang-kita ang pagnanais na pumatay sa kanyang mukha, pero nanginginig ang kanyang boses. Talaga bang ayaw mong sabihin? Ano ang gusto niyang marinig? Siyempre, alam ko. Gusto niyang marinig na nagsosorry ako. Gusto niyang marinig na inaamin kong mali ang pagtataksil ko noon. Gusto niyang marinig mula mismo sa bibig ko. Na totoo ang lahat sa mga taong iyon. Na ang init na ipinadama ko ay hindi kasinungalingan. Na ang pag-ahon ko sa kanya mula sa bingit ng kamatayan ay hindi para sa ibang kadahilanan. Tumingin ako sa kanyang mga mata. At isang ngiting mas pangit pa sa pag-iyak ang sumilay sa aking mga labi. Isang mahabang katahimikan. Matagal siyang naghintay. Sa huli, tuluyan ng nanlamig ang kanyang ekspresyon. Dahil ayaw mong sabihin. Kung gayon, huwag mo nang sabihin kailanman. Tinitigan ko ang sarili kong dugo sa dulo ng espada. Para bang bumalik muli ang oras sa nakaraan. Iyon ay isang panahon ng kalamidad dahil sa nyebe. Nagbago ang anyo ng mga bundok at ilog. Uminto sa pag-agos ang mga ilog. Hindi mabilang na mga cultivator na may mababang antas at mga mortal ang namatay sa lamig. Sa mahabang taglamig na ito, makikita kahit saan sa tabi ng daan ang mga nanigas na bangkay. Sa harap ng ganitong kalamidad, bawat isa'y hirap iligtas kahit ang sarili nila. Ako noong mga panahong iyon, ay kara-rating lang sa mundong ito, wala pang 3 araw. Ayon sa gabay ng system, sa gilid ng daan sa nayon, nakahanap ako ng isang kubo na gawa sa damo na malapit ng gumuho. Sa sandaling itinulak ko ang pinto, nakita ko siya, isang munting katawan, na nakabaluktot sa isang sulok, nakabalot sa isang piraso ng tela ang sako na puno ng butas. Napakaliit niya, napakaliit na kaya ko siyang buhatin ng buo gamit lang ang isang kamay. Puno ng mga paltos dahil sa lamig at mga sugat ang kanyang katawan. Napakahina ng kanyang hininga, halos hindi na maramdaman. Nang lumuhad ako para yakapin siya, magaan siya na parang isang tuyong dahon. Huwag kang matakot, isasama kita. Hindi tumugon ang batang babae. Pero ang kanyang kamay, noong sandaling binuhat ko siya, hindi niya namamalayan na kumapit sa dulo ng damit ko. Mahigpit na mahigpit, para siyang isang taong nalulunod na kumapit sa huling piraso ng kahoy na palutang-lutang. Kalaunan, nalaman ko ang kwento ng kanyang buhay. Ang pangalan niya ay Luo Linshuang. Mula nang ipanganak siya, wala na siyang ina. Itinaboy din siya ng mga tao sa nayon. Isang 5 taong gulang na bata. Sa mundong ito na mas malupit pa kaysa sa mundo ng mga cultivator. Araw-araw siyang nakikipag-agawan ng pagkain sa mga asong gala, natutulog sa mga banta ng dayami sa gilid ng daan. Hindi ko alam kung paano siya nakaligtas hanggang sa araw na dumating ako. Siguro ay gusto ng langit na pahirapan pa siya ng kaunti. Para mabuhay ko siya, pumunta ako sa Zuan Tian Sect para maging isang utusan sa labas ng pinto. Nagwalis, nagsibak ng kahoy, nagbuhat ng mga mina ng spirit stone. Naglinis ng mga kaldero ng tableta, nagpakain ng mga spirit beast. Ginawa ko ang lahat ng uri ng trabaho. Sa loob ng 24 na oras sa isang araw. Maliban sa pagtulog, puro trabaho lang ang ginagawa. Nakakaawa sa sobrang liit ng bayad. Halos sapat lang para makabili ng murang butil at tela. Ngunit lumaki si Luo Linshuang. Mula sa 5 taong gulang ay naging 10 taong gulang. Mula sa 10 taong gulang ay naging 15 taong gulang. Naging isa siyang magandang dalaga. Napakagaling ng kanyang talento. Higit na mas malakas kaysa sa akin. Napansin ako ng isang elder. Mula sa pagiging isang utusan, naging disipulo ako ng outer sect. At pagkatapos ng 10 taon, nakapasok ako sa inner sect. Sumunod din siya sa akin sa Zuan Tian Sect. Naging junior sister ko siya. Ang mga panahong iyon, ay ang 300 taon ko sa mundong ito. Ang pinakamagagandang araw, nagbalik ang aking diwa sa kasalukuyan. Humingiwa ang espada ng Hensheng. Ngunit sa huling sandali, may napansin akong isang detalye. Nanginginig ang kamay niyang may hawak ng espada. Sa sandaling tumagos ang espada ng Hensheng sa aking katawan,
Saglit na nawalan ng buhay ang kanyang mga mata. Ngunit sa sumunod na sandali, bumalik ang bagsik sa mga ito. Ang aking katawan, nagsimulang maglaho sa madugong larangang ito. Sa aking likuran, tanging ang mga kaawa-awang sigaw na lamang ng hukbo ng kabutihan ang naririnig habang pinapaslang sila ng mga demonyong cultivator. Bago ako mawalan ng paningin, ang huling imaheng nakita ko ay ang kanyang likod. Nag-iisa, katulad noong 300 taon na ang nakalipas. Iyong nakatayo sa tuktok ng Hanshao. Ang aking munting junior sister na naghintay sa akin ng isang buong araw at gabi. Patawad, ang dalawang salitang iyon ay hindi ko pa rin nasabi sa huli. Bumalik tayo sa panahong 300 taon na ang nakalipas. Ito ang ikatlong taon ko sa inner circle ng Zuan-Tian sect. Noong mga panahong iyon, ang antas ng aking lakas ay nasa huling yugto na ng Golden Core. Sa mga disipulo ng aking henerasyon, maituturing na mataas ang aking antas. Pero mas mabilis pa sa akin si Luo Linshuang. Huli siyang pumasok sa sekta, ngunit ang likas niyang talento ay higit pa sa lahat. Sa loob lamang ng ilang taon, narating na niya ang tuktok ng Golden Core. May mga palatandaan na malapit na siyang makaabot sa antas ng Nascent Soul. Lahat sa aming sekta ay nagsasabing isa siyang henyo na minsan lang sa 100 taon kung isilang. Lihim akong natutuwa sa aking puso, kahit na sa panlabas ay pinapanatili ko ang marangal na itsura ng isang senior brother. Sa totoo lang, hindi magkamayaw sa pagmamalaki ang puso ko. Siya ang munting dalaga na pinalaki ko. Noong mga panahong iyon, itinalaga si Luo Linshuang sa Treasure Pavilion ng sekta, upang magsilbi bilang isa sa mga bantay. Ito ay tanda ng tiwala at pagpapahalaga sa kanya ng sekta. Ding, may bagong misyon na inilabas. Nilalaman ng misyon na nakawin ang pinakamahalagang yaman ng Zuan-Tian sect ang immortal na espada ng ulan. Paliwanag ng misyon, makipagsanib puwersa sa mga tagasunod ng landas ng demonyo upang lumikha ng gulo. Samantalahin ang pagkakataon upang nakawin ng immortal na espada. Ang espadang ito ay mahalagang kagamitan para sa pagsasanay ng host sa hinaharap. Gantimpala, ang antas ng lakas ay direktang aakyat sa tuktok ng Nascent Soul. Idinagdag, immortal level na pamamaraan, ang Han Tianju. Parusa sa pagtanggi, permanenteng hindi na makakabalik sa Blue Star. Anong klaseng biro to? Isa akong inner disciple ng Zuan-Tian sect, ang senior brother ni Luo Linshuang. Gusto mong maging taksil ako? System, tumatanggi ako. Sa pagtanggi, permanenteng may lock sa transmigrated state. Wala nang posibilidad na makabalik sa Blue Star. Paalala sa host, ang iyong tagapag-alaga sa Blue Star, si MS, Jiang Yixiu. Dahil sa iyong pagkawala, ay nasa isang napaka-unstable na kalagayan ng pag-iisip. Sa kasalukuyan, nagpapaskil siya ng mga anunsyo ng nawawalang tao kung saan-saan. Nag-project ito ng isang imahe sa aking isipan. Nakatayo sa kanto ang aking tita. Ang kanyang nangangalumpihit na mukha ay puno ng mga bakas ng luha. Hawak niya ang isang tumpok ng mga anunsyo ng nawawalang tao na may larawan ko. Isa-isa niyang idinidikit ang mga ito sa gitna ng hangin at niebe. Namumula sa ginaw ang kanyang mga kamay. Umiiyak habang nagdidikit. Sa sandaling iyon, natigilan ako. Ang tita ko ang kaysa-isa kong kamag-anak. Hindi pa aabot sa 10 taon ang tanda niya sa akin. Pero pagkamatay ng mga magulang ko sa isang aksidente sa sasakyan, siya lang mag-isang nagpalaki sa akin. Hindi siya nag-asawa, wala siyang sariling anak. Ang lahat ng kanyang pagsisikap ay ibinuhos niya sa akin. Nagtrabaho siya ng 2 trabaho. Para mapag-aral ako, nilalabhan niya ang mga damit ko at ipinagluluto ako. Kapag may sakit ako, buong gabi siyang nagbabantay sa tabi ng kama ko. Hindi ko siya ina, pero mas higit pa sa isang ina ang ginawa niya para sa akin. At ako, napunta ako sa pesteng lugar na ito. Ilang dekada na ang lumipas mula nang umalis ako. Kahit na iba ang takbo ng oras sa Blue Star kumpara rito. Ayon sa sinabi ng system, matagal-tagal na rin ang lumipas sa Blue Star. Siguradong iniisip ni tita na patay na ako. Siguradong iniisip niya na ang kaysa-isa niyang kamag-anak ay basta na lang naglaho sa mundo. Ipinikit ko ang aking mga mata. Humagibis ang dugo sa buong katawan ko. Pagkalipas ng mahabang panahon, idinilat ko ang aking mga mata. Tinanggap ko ang misyon, pero hindi ko inasahan na ang 4 na salitang ito ang magtutulak kay Luo Linshuang sa bangin. Para masigurong walang palya ang plano, ginawa ko ang pinakamasusing paghahanda. Matagal nang pinagnanasaan ng mga demonyong cultivator ang pinakamahalagang yaman ng Xuanshan sect. Binigyan ko sila ng pagkakakilanlan bilang especially iya sa loob, at masaya nila itong tinanggap. Ang tanging problema ay si Luo Linshuang. Isa siya sa mga bantay ng Treasure Pavilion. Kung nandoon siya, dahil sa kanyang lakas at pagiging alisto, hinding-hindi makakapasok ang mga demonyo. Kailangan ko siyang mailayo roon. Kaya sumulat ako ng isang liham. Nakasaad sa liham, bunso, nakahanap ang kuya mo ng 1,000 taong gulang na Ice Spirit Grass sa Hanshao Peak. Malaki ang maitutulong nito para maabot mo ang antas ng Nascent Soul. Masyadong abala si kuya ngayon. At hindi makaalis, mauna ka na sa Hanshao Peak at hintayin mo ako. Tiyak na darating ako bago magdilim. Alam kong pupunta siya, dahil kung may isang tao sa mundong ito, na buong-buo niyang pinagkakatiwalaan, yun ay walang iba kundi ako, ang kanyang kuya. Tutal, ako ang bumuhat sa kanya mula sa lugar na iyon na puno ng yelo at niebe. Ako ang nagbigay ng pangalan sa kanya, nagturo sa kanyang magbasa at magsulat, at nagturo sa kanyang magsanay. Ako ang nasa tabi niya sa kalaliman ng gabi kapag nagigising siya mula sa isang bangungot. Nakaupo sa tabi ng kama niya, at paulit-ulit na sinasabing, nandito lang si kuya, huwag kang matakot. Paano siya hindi magtitiwala sa akin? May isa pa palang pangungusap sa liham. Linshuang, si kuya, ay may sorpresang inihanda para sa iyo.
Nang araw na iyon, pumunta siya sa Hanshao Peak. Suot-suot ang damit na ibinigay ko sa kanya noon. Iyong mapusyaw na asul na best tida. Isinusuot lang niya ang best idang iyon sa mga panahong pinakamasaya siya. Pero buong araw siyang naghintay sa tuktok ng bundok. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Naghintay hanggang sa lumakas ang hangin at bumagsak ang nyebe. Nagdilim ang kalangitan. Hindi niya nahintay ang senior na matagal na niyang inaasam. Ang dumating sa halip ay ang punong tagapairal ng batas ng sekta. At may dala pang isang balita. Si Chen Huayan ay nakipagsabuatan sa mga demonyo. Ninakaw ang sagradong yaman ng sekta, ang banal na espada ng ulan. At tinalikuran na ang sektang Zuan Tian. Luo Linshuang, ikaw, bilang tagabantay ng pabelan ng mga kayamanan, ay basta ka nalang umalis sa iyong pwesto. Naghihinalaan kang kasabwat, si Luo Linshuang at ang Chen Huayan na iyon ay napakalapit sa isa't isa. Siguradong matagal na silang nagsasabuatan. Huwag kayong padala sa kanyang malinis na itsura. Maaaring matagal na silang may lihim na ugnayan. Dahil sa mga sabi-sabi, ang kasinungalingan ay naging katotohanan. Nagpaliwanag siya ng paulit-ulit, ngunit walang sino mang naniwala. Itinuro siya ng lahat bilang isang taksil. Ikinulong siya ng sekta, pinilipat ang kanyang mga litid at dinurog ang mga buto. At pinatawan ng mabigat na parusa. Sa loob ng madilim at mamasamasang piitan na iyon, binali ang kanyang mga buto. Pinainom ng lason, at ginamitan ng ipinagbabawal na sining upang halughugin ang kanyang kaluluwa. Pero buo pa rin ang tiwala niya sa kanyang senior. Sa mga gabing iyon ng kanyang pagdurusa, labis niyang inasam na masilayan ang imahe ng taong tinitingala niyang liwanag. Pero sa bandang huli, walang sino man ang dumating upang sagipin siya. Samantala ako, ang siyang nasa likod ng lahat ng ito, ay nasa isang napakalayong lugar, gamit ang banal na espada ng ulan na inagaw ko mula sa mga demonyo. Walang habas kong pinalakas ang aking kapangyarihan. Nang makuha ko ang banal na espada, agad kong pinaslang ang lahat ng mga demonyong iyon. Nasiyahan ang system. Sa ikatlong taon ng pagkakakulong ni Luo Linshuang, siya ay naglaho mula sa piitan. Hinalughog ng sekta ang buong tarangkahan ng bundok pero hindi siya natagpuan. Walang sino man ang nakakaalam kung saan siya nagpunta, kung siya ba ay buhay o patay, hanggang sa lumipas ang 300 taon. Sa kontinente ng Luoyun, sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, ay lumitaw ang unang babaeng Demon Venerable na nasa antas ng Heavenly Venerable. At ang kanyang pangalan ay si Luo Linshuang. Siya ay malupit at walang awa. Ang unang bagay na ginawa niya pagkatapos niyang lumabas sa pag-iisa, ay ang pagmasaker sa sektang Xuanshen. Libu-libong miyembro ng buong sekta, walang ni isang nakaligtas, at pagkatapos, hinanap niya ako. At noong panahong iyon, sa tulong ng system ay narating ko na rin ang antas ng Heavenly Venerable. Nakapagtayo ako ng sarili kong sekta, at naging kaisa-isang Immortal Venerable ng alyansa ng mga matuwid. Ang landas ng mga immortal at demonyo, ay magkatapatan. Nagkaharap kami sa labanan ng mga immortal at demonyo, sa pagitan ng libu-libong hukbo, sa pagitan ng matinding puot at paghihiganti. 300 taon kaming hindi nagkita. Malaki na siya, ang dating batang babae na hinahabol ako sa buong bakuran, ay naging isang taong nababalot ng demonyong enerhiya. Isang babaeng Demon Venerable na may mukhang kasing lamig ng yelo. Sa kabila ng 300 taon ng pagkamuhi at pagnanasang pumatay, nakikilala ko pa rin ang mga matang iyon. Iyon ang mga mata niya noong binuhat ko siya sa gitna ng isang bagyo ng nyebe. Nang una niyang imulat ang mga ito para tingnan ako, nalaman kong hindi pa pala ako tuluyang naglalaho. O para maging mas eksakto, hindi ako agad pinaalis ng system. Binigyan niya ako ng huling 1 oras para magpaalam sa mundong ito. Ang huling misyon ay nakumpleto na, dahil ang kaluluwa ng host ay nangangailangan ng oras para maging estable. Bibigyan ng host ng 1 oras na kalayaan. Pagkalipas ng 1 oras, babalik ang host sa Blue Star. Sa panahong ito, ang host ay iiral bilang isang nalalabing kaluluwa. Iyon ang magiging anyo niya. Hindi siya maaaring makipag-ugnayan sa anumang nilalang. Nakalutang ako sa himpapawid, model. Para akong isang tagamasid na hindi nakikita. Nabilanggo sa huling oras ng mundong ito. Natapos na ang digmaan ng mga immortal at demonyo. Lubusang natalo ang alyansa ng mga sekta ng immortal. Halos lahat ng mga disipulo ng kabutihan ay pinaslang. Ang mga natiray sumuko, o kaya'y nagkawatak-watak. Nag-iisang umalis si Luo Linshuang sa larangan ng digmaan, dala ng hangin. Ngunit iisang lugar lang ang kanyang pinuntahan. Hanshao Peak, iyon ang dating kinaroroonan ng Xuanshan sect. Ang dating maringal at kahanga-hangang sekta. Ngayon ay guho na matapos niyang ubusin ang lahat. Sa gitna ng mga sirang pader ay tinubuan na ng mga ligaw na damo. Ang dating sagradong aura ay napalitan na ng nakabibinging katahimikan. Nakatayo siya sa gilid ng bangin. Sa ibaba ay isang bangin na walang katapusan. Umaalon ang makapal na hamog. At sa gilid ng bangin ay may isang puno ng pino. Ang mga sanga nito'y matatag na parang dragon. Ang mga karayom nito'y lunti ang lantian. Sa gitna ng mga guhong ito, ito na lang ang tanging bagay na may buhay. Dahil ang punong ito ay kaming dalawa ang nagtanim. Iyon ang kanyang unang taon sa Xuanshan sect. Katatapos lang ng taglamig, ang nyebe ng tagsibol ay nagsisimula palang matuno. Nakapulot siya ng isang buto ng pino sa bundok, at tumakbo palapit sa akin. Sabi niya habang nagniningning ang kanyang mga mata, "Kuya, magtanim tayo ng puno." Tinanong ko siya kung bakit gusto niyang magtanim ng puno. Sabi mo kasi, "Kuya, ang puno ng pino ang pinakamatibay na puno. Hindi kayang ibuwal ng hangin at nyebe. Hindi kayang tamaan ng kulog at apoy. Gusto rin ni Linshuang na maging kasing tibay ng puno ng pino." Sige, naghukay kami ng butas sa gilid ng bangin ng Hanshao Peak, at inilibing ang buto ng pino sa loob. Buong ingat niya itong diniligan. Kumuha rin siya ng isang pulang tali mula sa kanyang damit, at itinali ito sa isang bato sa tabi. Isa raw itong tali ng kahilingan. Tinanong ko siya kung ano ang hiniling niya. Tinago niya ang kanyang mga kamay sa likod.
Bahagyang namula ang kanyang mukha. Hindi ko sasabihin sa'yo. Tapos ay may ibinulong siyang muli. Halos hindi na marinig sa sobrang hina. Sana hindi kailanman iwanan ni kuya si Ling Xuang. Kapag lumaki na si Ling Xuang, pakakasalan niya si kuya. Makalipas ang 300 taon, ang buto ng pino ay lumaki at naging isang dambuhalang puno. At ang 2 taong nagtanim ng puno. Ang isa ay naging Demon Lord na kayang wasakin ang mundo. At ang isa na may naging isang naglalahong kaluluwa. Pinagmasdan ko si Luo Lin Xuang na nakatayo sa harap ng punong pino na iyon. Iniunat niya ang kanyang kamay. At marahang hinaplos ang magaspang na katawan ng puno. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang yumuko. Yumuko siya sa tabi ng mga ugat ng puno. Niyakap ng kanyang mga kamay ang kanyang mga tuhod. Sunod-sunod na pamatak ang malalaking butil ng luha mula sa kanyang mga pisngi. Tumulo ito sa mga tuyong dahon sa lupa. 300 taon, si Demon Lord Luo Lin Xuang, sa harap ng hindi mabilang na mga cultivator. Kailan may hindi nagpakita ng kahit isang patak ng luha. Hindi siya umiyak noong kinuha ang kanyang espiritu at hinukay ang kanyang mga buto sa piitan ng Zuan Tian sect. Hindi siya umiyak noong nilipol niya ang kanyang sekta. Hindi siya umiyak noong pinatay niya ako. Pero ngayon, habang kaharap ang tahimik na matandang punong pino na ito, umiiyak siya na parang isang bata, tulad noong siya'y 5 taong gulang pa lamang. Nakabaluktot sa loob ng isang kubo. Umiiyak na tila ba walang sino mang darating para sa kanya. Nakatayo ako sa kanyang likuran. Iniunat ko ang aking kamay, nais na haplasin ang kanyang ulo. Ngunit tumagos lang ang kamay ko sa kanyang buhok. Walang akong mahawakan. Chen Huayan, nagsinungaling ka sa akin. Ang naglaho kong kaluluwa ay tahimik na nagsalita sa kanyang likuran. Patawad, Ling Xuang. Hindi niya marinig. Walang sino man ang nakakarinig. Sobrang gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang yakapin sa aking mga bisig, tulad noong mga bata pa kami. At sabihin ng paulit-ulit, nandito lang si kuya. Huwag kang matakot, pero hindi na ako. Ang kuya niya. Isa na lang akong kaluluwang nalalabi na malapit ng maglaho. Mabilis na lumipas ang 1 oras. Ang nalalabi kong kaluluwa ay nagsimulang maging mas nanganganinag. Oras nang umalis, bago ako tuluyang maglaho. Huli ko siyang sinulyapan. Nakatungko pa rin siya roon. Yakap ang kanyang mga tuhod. Para siyang isang maliit na hayop na sugatan. Nakabaluktot sa ilalim ng matandang puno ng pino kung saan nakatago ang kanyang pinakamahalagang alaala. Palem, Ling Xuang, lumubog ang aking kamalayan sa walang hanggang kadiliman. Ngunit ang kwento ni Luo Lin Xuang ay hindi nagtapos sa ilalim ng punong iyon. Sa isang lugar na lingid sa aking kaalaman. Sa isang timeline na hindi ko nakikita. Matagal siyang umiyak sa Hanshao Peak. Sobrang tagal, mula takip silim hanggang hating gabi. At mula hating gabi hanggang bukang liwayway. Pagkatapos niyang umiyak, tumayo siya at pinunasan ang kanyang mga luha. At saka siya bumaba ng bundok. Nagtungo siya sa Demon Sect. At nagpatawag ng isang elder. Ang elder na ito, ay isa sa mga tumulong sa kanyang makatakas mula sa piitan ng Zuan Tian Sect noon. Laging inakala ni Luo Lin Xuang na nakatakas siya. Dahil kusa siyang tinulungan ng elder na ito para sa isang tiyak na dahilan. Pero ngayon, nagpasya siyang alamin ang buong katotohanan. Dahil may isang duda na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Bakit makikipagtulungan si Chen Huayan sa Demon Path para nakawin ang Immortal Sword? Tapos siya naman ay nagkataong iniligtas ng Demon Path. Masyadong nagkataon para maging isang pagkakataon lamang. Nang dalhin ng elder sa harap ni Luo Lin Xuang, agad nagbago ang kanyang anyo. Napansin niya ito, gamit ang kanyang pandama sa antas ng Heavenly Venerable. Ang biglaang pagbilis ng tibok ng puso ng elder, ay imposibleng maitago sa kanya. May isang bagay akong itatanong sa iyo. 300 taon na ang nakalipas, nang iligtas mo ako mula sa piitan ng Zuan Tian Sect. Kaninong utos ang sinunod mo? Tugon ko po sa inyo, Demon Lord. Iyon po ay sarili kong desisyon. Inisip ko po kasi na may pambihirang talento ang Demon Lord. Sinungaling. Lumuhad ang elder sa sahig. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Ang mga palusot niyang iyon. Paano niya may tatago sa mga mata ni Luo Lin Xuang? Hindi na niya ito binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Ang kapangyarihan ng isang Heavenly Venerable. Direktang winasak ang depensa ng kaluluwa ng elder. At sinisid ang kaibuturan ng kanyang mga alaala. Pagsisiyasat ng kaluluwa, ang mga alaala ng elder ay parang binubuklat na libro, na naglalahad sa harap ng kanyang mga mata. Nakita niya ang lahat, nakita niya ang isang binatang nakaputi, gamit ang sarili nitong dugo ng kaluluwa. Patak-patak na bumuo ng isang selyong mahika. Pilit na pinatungan ng kamalayan ng elder na ito. Ginawa siyang isang papel na sumusunod sa kanyang mga utos. Ang mukha ng binatang iyon. Sobra siyang pamilyar dito, Chen Huayan. Nakita niyang ginamit ni Chen Huayan ang papel na ito upang magplano ng isang perpektong pagtakas sa kulungan. Ang oras, ang ruta, ang pagitan sa pagpapalit ng mga bantay. Bawat detalye ay perpektong-perpekto ang pagkakatugma. At mas marami pa siyang nakita. Higit pa sa kanyang inaakala. Nakita niya si Chen Huayan noong nasa nascent soul stage pa lang ito. Hinamon niya ang isang kalaban na mas mataas ang antas. Isang sinaunang halimaw na nasa tuktok ng spirit transformation stage. Nakipaglaban ng damanak ang dugo sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Sa eksena, buong katawan niya ay naliligo sa dugo. 6 na tadyang niya ang nabali. Halos mapunit ang kanyang kaliwang braso. Ang dugo mula sa kanyang noo ay tumakip sa buo niyang mukha. Halos hindi na niya maidilat ang kanyang mga mata. Pero bumangon pa rin siya. Paulit-ulit, sa bawat paghampas sa kanya ng halimaw. Nagngingit-ngit siya habang bumabangon mula sa mga durog na bato. Hawak-hawak ang Rain Immortal Sword na iyon. At pasuray-suray na tumatayo. Tulad ng isang ipis na hindi mapapatay at hindi matutamba. Ang halimaw ay galit na umuungal sa kanya. Pero si Chen Huayan ay dumura ng dugo.
Isang ngiti pa ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito lang ba ang kaya mo? Nasa loob pa siya. Kung hindi kita matatapos ngayon, matutuklasan na niya ako. Siya, sino siya? Bumaon ang mga daliri ni Luo Rinchuang sa kanyang palad. Siyempre alam niya kung sino ang tinutukoy na siya. Iyon ay ang sarili niya, na nakakulong sa kailaliman ng mga guho. Nagpatuloy sa pagdaloy ang mga imahe. Nakita niya si Chen Huayan na bumagsak dahil sa pagod matapos patayin ang halimaw. Nakahandusay sa dugo, walang malay sa loob ng kalahating araw. Ang unang bagay na ginawa niya paggising ay utusan ng kanyang puppet na linisin ang lahat ng bakas sa lugar. Walang iniiwang kahit kititing na bakas. May mga iba pa siyang nakita. Noong minsan na tinambangan siya sa isang lihim na kaharian, si Chen Huayan ay palihim na pumasok sa kaharian 3 araw ng mas maaga. At ginamit ang kanyang lakas para sirain ang pinakasentro ng patibong. Kaya naman ang pananambang ay hindi natuloy at nagmistulang babala na lang. Iyong sinaunang aklat ng mahika na aksidente niyang natuklasan, ay ginugol pala ni Chen Huayan ng 2 taon, na itinaya ang buhay para lang makuha iyon mula sa isang ipinagbabawal na lupain. At pagkatapos ay inutusan ng kanyang puppet na ilagay iyon sa kanyang danaranan. Ang pagsubok ng panloob na demonyo na hinarap niya noong paakyat siya sa mas mataas na antas, ay si Chen Huayan pala na gumamit ng isang anino ng kamalayan. Para lihim na pumasok sa espasyo ng kanyang isipan, para saluhin ang pinakamalalang atake para sa kanya. Ang naging kapalit ay ang paglala ng lamet sa kanyang kaluluwa. Halos mamatay siya noon din. Tagpo sa bawat tagpo, 300 taon, isang buong 300 taon. Binantayan niya siya mula sa mga anino sa loob ng 300 taon. Sa tuwing inaakala niyang iyon ay swerte na bigay ng langit. Sa tuwing inaakala niya na nalampasan niya ang mga pagsubok dahil sa sarili niyang pagsisikap. Sa tuwing inaakala niya na ang pagkakataon ay dahil sa wakas ay pinaburan na siya ng tadhana. Lahat ng iyon ay gawa niya. Lahat ng iyon ay gawa ni Chen Huayan. Ang taong kinamuhian niya sa loob ng 300 taon. Na kanyang sinumpa sa loob ng 300 taon. Ang taong isinumpa kong papatayin gamit ang sarili kong mga kamay. Na laging nasa isang lugar na hindi ko nakikita. Ginamit ang sarili niyang dugo at buhay para bigyan ako ng daan. Umatras si Luo Rinchuang mula sa alaala ng kaluluwa ng matanda. Nanlabo ang kanyang paningin. Hindi na niya mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ngunit hindi pa tapos ang mga tagpo. Sa huling tagpo, muli niyang nakita ang eksena ng huling digmaan sa pagitan ng mga immortal at demonyo. Nakita niya ang kanyang Hensheng sword, na tumagos sa dibdib ni Chen Huayan. Pareho silang nasa level ng Tianzhen. Sa lakas ni Chen Huayan, kaya niya sanang harangin ang espadang iyon. Pero hindi siya umiwas, para bang sinadya niyang salubungin ito. At sa sandali pang ang tumagos ang dulo ng espada, malinaw na malinaw niyang nakita ang pag-angat ng gilid ng kanyang mga labi. Nakangiti siya, hindi iyon isang mapanuyang ngiti, hindi rin ngiti ng pighati, kundi ngiti ng kaginhawaan. Para bang sa wakas ay nakawala na siya sa isang mabigat na pasanin. Para bang sinasabing, sa wakas, natapos na rin. Ang katawan ni Luo Rinchuang ay bumagsak na parang isang papel na naputulan ng tali. Napaluhod siya sa sahig, tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Bumaon ang kanyang mga kuko sa sarili niyang balat. Tumulo ang dugo mula sa kanyang mga daliri, ngunit hindi niya maramdaman ang sakit. Dahil ang sakit sa kanyang puso, inilamon na ang lahat ng kanyang pandama. Nanginginig niyang kinuha ang isang bagay mula sa kanyang storage bag, ang Immortal Sword of Rain. Iyon ang tropeyo ng digmaan na kinuha niya mula kay Chen Huayan. Nang maglaho si Chen Huayan, naiwan ang espadang ito sa gitna ng labanan. At pinulot niya, inakala niyang isa lamang itong ordinaryong sandata, isang simbolo ng kataksilan. Ngunit ngayon, natuklasan niya, nawala na ang selyong nakalagay sa espada. Dahil ang taong naglagay ng selyo, ay pumanaw na. Nang mawala ang selyo, isang bakas ng boses ang lumitaw mula sa kaluluwa ng espada. Mahina na parang kandilang andap-andap, na maaaring mamatay anumang oras. Ngunit malinaw niya itong narinig. Pagaling, munting kapatid, ito ang tadhana ng iyong kuya. Boses iyon ni Chen Huayan. Pausat napakahina, ngunit naroon pa rin ang lamang na dati niyang kinasanayan. Aalis na ang kuya mo. Pupunta sa isang napakalayong lugar. Sa aking paglisan, kailangan mong alaga ang mabuti ang iyong sarili. Ang landas sa hinaharap ay kailangan mo ng lakbayin mag-isa. Patawad, Lin Shuang, dahil hinayaan kitang masaktan. Naglaho ang boses. Ang kaluluwa ng espada ay bumalik sa katahimikan. Napaluhod sa lupa si Luo Lin Shuang, habang yakap-yakap ng 2 kamay ang espada ng ulan, na parabang hawak niya ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Nanginginig ang buong katawan niya sa pag-iyak. Palakas na umaalog ang kanyang mga balikat, at pahinto-hinto ang mga hikbing lumalabas sa kanyang bibig. 300 taon, ang paumanhin na hinintay niya sa loob ng 300 taon, sa wakas ay narinig na niya. Ngunit wala na ang taong nagsabi ng mga salitang iyon. Kuya, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Ayaw ni Lin Shuang nang patawad. Ang gusto ni Lin Shuang ay ang kuya niya. Nagmamakaawa ako, bumalik ka. Ngunit walang sino man ang sumagot sa kanya. Humahagupit ang malamig na hangin sa ibabaw ng mga guho. Ang mga sanga at dahon ng matandang puno ng pino ay humahagang sa hangin. Natila ba kumakatawan sa isang tao na marahang nagsasabi ng isang linya. Huwag ka nang umiyak, Lin Shuang. Sa sandaling iyon, bigla kong idinilat ang aking mga mata. Ang nasa harap ko ay isang madilim na kisame. Napakabigat ng aking katawan, na parabang pinuno ng tingga. Hindi ko na malayang sinubukan kong pakiramdaman ng espiritual na kapangyarihan sa loob ng aking katawan. Ngunit hindi ko inasahan na ang aking dantian ay wala ng laman. Ang aking mga meridian ay parang isang natuyot na ilog. Kahit ang pinakamahinang paggalaw ng espiritual na kapangyarihan ay hindi ko maramdaman. Ako ay naging isang mortal. Pero sinubukan kong igalaw ang katawan ko. Natuklasan kong kahit na wala na ang aking kapangyarihan,
Tila nananatili pa rin ang lakas ng aking mga kalamnan at tigas ng aking mga buto. Napanatili ang pundasyon ng aking pisikal na pagsasanay. Ang 300 taon ng pagpapalakas sa aking katawan ay hindi tuluyang naglaho. Ang pinakakakaiba sa lahat, bahagya kong nararamdaman, na tila lumitaw na rin sa Earth. Ang spiritual energy na katulad ng Saluoyon Continent. Kahit na napakahina nito, bumangon ako mula sa kama. Bigla akong napaluhod, muntik na akong matamba. Ang lahat ng nakikita ko ay parang hindi totoo. Isa itong inuupahang kwarto, mga mahigit 10 metro kwadrado lang siguro ang laki. Pero hindi ito ang pamilyar na kwarto sa akin. May kulay rosas na graffiti sa pader. May isang hilera ng mga skincare products sa mesa. Ang bedsheet at kumot ay parehong kulay rosas. Mayroon ding isang maliit na teddy bear sa may bintana. Kwarto ito ng isang babae. Ang inuupahan kong kwarto bago ako mapunta sa ibang mundo. Matagal nang hindi sa akin. Sa loob ng 3 taon na ito, siguradong binawi na ito ng may-ari. At ipinaupo na sa iba. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nagtataas ang mga gusali, dagsa ng mga sasakyan at tao. Nasa Earth ako, nakabalik na talaga ako. Isang napakalakas na emosyon ang bumuhos sa aking dibdib. 300 taon, sa pesteng cultivation world na iyon. Naghirap ako ng 307 taon. Mula sa pagiging isang 18 taong gulang na binatilyo. Hanggang sa maging isang supreme master ng sekta. At sa huli isang katawan na tinusok ng isang demonyong espada. Ngayon, sa wakas, nakabalik na ako. Inilibot ko ang aking paningin. Sa bedside table, may nakita akong isang cellphone. Ang petsang nakadisplay sa screen nito ay nagpatigil sa akin. Sa bedside table, may nakita akong isang cellphone. Ang petsang nakadisplay sa screen nito ay nagpatigil sa akin. 3 taon na ang lumipas sa Earth. Isang katahimikan ng bomb alert sa aking isipan. Maging ang system na maingay sa loob ng 300 taon ay nawala na rin. Naghahanda na akong umalis. Kumuha ako ng tisyo para panasan ang mukha ko. Sa sumunod na sandali, biglang bumukas ang pinto ng banyo. Isang ulap ng singaw ang lumabas. Sumunod ang isang anyo na nakabalot sa tuwalya. Ang kulay rosas niyang buhok ay basang-basa at nakalaylay sa kanyang mga balikat. Mula sa puting singaw ay lumitaw ang isang napakagandang mukha. Inupunasan pa ng dalaga ang kanyang buhok gamit ang kanyang kamay. Mapunggay ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay nakita niya ako. Nagkatitigan kaming dalawa ng halos 3 segundo. Halos mabasag ang eardrums ko sa kanyang sigaw. Sumigaw ang dalaga at umatras ng 2 hakbang. Isang kamay ang mahigpit na nakahawak sa tuwalya. Ang isa naman niyang kamay ay dinampot ang shower gel mula sa lababo. At ibinato ito sa akin. Manyak, bastos, paano ka nakapasok dito? Lumabas ka. Sapul na sapul ako sa noo ng bote ng shower gel. Napaigtad ako sa sakit. Teka. Hindi ako manyak, kaya kong ipaliwanag. Anong ipapaliwanag mo? Tatawag na ako ng pulis. Kinuha niya talaga ang kanyang cellphone at naghandang tumawag. Mula sa labas ay narinig ang malalakas na katok ng kapitbahay sa pinto. Anong nangyayari dyan sa loob? Tatawag na ba kami ng pulis? Lagot na, hindi ko na maipapaliwanag to. Kapag nagtagal pa ako, siguradong huhulihin na akong manyak. Tumalikod ako, itinulak ang bintana, at tumalon palabas. Nasa 2 palapag ito, mga 8 hanggang 9 na metro ang taas. Kung ordinaryong tao lang, sa talon na yun, kung hindi ka mamatay, mababalda ka. Pero napansin ko na sa sandali ng aking paglapag, bahagyang bamay ko ang aking mga tuhod. Matatag na nakatapak ang 2 kong paa sa lupa. Walang kahit kititing na panginginig. Mukhang nandito pa rin ang pundasyon ng aking pagsasanay. Ang 300 taong pagpapatibay ng katawan sa Tianzhen Realm ay hindi biro. Hindi ako lumingon. Kumari pa ako ng takbo. Dumadampi ang hangin sa aking mukha. Dala ang kakaibang amoy ng usok ng sasakyan na sa Blue Star mo lang malalanghap. At ang amoy ng alikabok ng syudad. Mabaho pero pamilyar. Mahigit 10 minuto akong tumakbo nang walang tigil. Nang masigurado kong walang humahabol sa akin. Huminto ako. Nakayuko at hinahabol ang aking hininga. Sa mga billboard sa gilid ng kalsada, may mga balitang ipinapalabas na hindi ko maintindihan. Ang mga tao sa daan ay nagmamadali. Ang kanilang mga ekspresyon ay halos lahat may halong tensyon at pag-iingat. Hindi ito normal. Naaalala ko dati sa kalyeng ito. Puno ng mga taong namamasyal at naglalakad-lakad lang. Pero hindi ito ang oras para isipin iyon. Dahil may nakita ako, isang naninilaw na papel sa poste ng kuryente. Siguro dahil sa ihip ng hangin, sikat ng araw, at buhos ng ulan. Nakatupi na ang mga gilid nito. Halos kumupas na rin ang kulay nito. Pero malinaw pa ring nababasa ang nakasulat. Sa mismong gitna ay ang litrato ko. Sa ilalim ng litrato, ang salitang, hinahanap. At sa ilalim nito, may isang linyang sulat kamay. Hindi pantay-pantay ang pagkakasulat, marahil nanginginig ang kamay ng nagsulat. Wayan, hinahanap ka ni tita. Kung makita mo to, pakitawagan agad. Kasunod nito ay isang numero ng cellphone. Mula kay Jiang Yixiu. Napaupo ako sa ilalim ng poste. Matagal kong tinitigan ang papel na iyon. Sobrang tagal, na kahit ang dumaang ali ay napatingin na sa akin ng may pagtataka. Tita, nakauwi na ako. Sa wakas, nakauwi na rin ako. Sinundan ko ang aking mga alaala at tumakbo papunta sa direksyon ng aming bahay. Ang subdivision kung saan nakatira si tita ay hindi kalayuan dito. Siguro mga 3 sakay lang ng bus ang layo. Dati, araw-araw kong dinadaanan ang kalyeng ito papuntang eskwelahan. Kahit nakapikit ako ay hindi ako maliligaw. Pagtakbo ko sa may gate ng subdivision, ang bilis ng tibok ng puso ko. Para bang lalabas na ito sa lalamunan ko. Pumasok sa pasilyo, umakyat sa hagdan. Tumayo ako sa harap ng pinto na pamilyar sa aking alaala. Huminga ako ng malalim, kumatok ako, pero isang estrangherong lalaki na nasa mga 40 anyos ang nagbukas ng pinto.
Huminga ako ng malalim. Kumatok ako. Pero isang estrangherong lalaki na nasa mga 40 anyos ang nagbukas ng pinto. Sino po ang hinahanap ninyo? Ako po ang dating nakatira rito. Pwede po bang magtanong kung nasaan na ang dating residente rito? Siya po ay isang babae na nasa mga 30 anyos. Ang tinutukoy mo ba ay ang dating umuupa? Matagal na siyang umalis. Siguro mga 2 taon na ang nakalipas. Pagkatapos lang din niya ako umupa rito. Alam niyo po ba kung saan siya lumipat? Hindi ko alam. Pumirma ako ng kontrata sa may-ari. Hindi ko naman nakilala ang naunang umupa. Isinara ang pinto. Natulala ako sa pasilyo ng ilang sandali. Huwag kang mag-alala, may cellphone number pa. Yung numerong iniwan sa anunsyo ng paghahanap. Bumalik ako sa pinto ng kasalukuyang umuupa. Kumatok akong muli. Ano na naman? Baka sa mukha ng lalaki ang pagkainip. Pasensya na po. Pwede po bang makihiram ng cellphone ninyo? Isang tawag lang po. Mabilis lang. Nag-alinlangan sandali ang lalaki. Siguro dahil nakita niyang balisa ako. At hindi naman ako mukhang masamang tao. Kaya inabot pa rin niya sa akin ang kanyang cellphone. Dinyal ko ang numero. Ang numerong iyong tinawagan ay wala sa serbisyo. Dinyal ko itong muli. Ang numerong iyong tinawagan ay wala sa serbisyo. Hindi na ako mapakali sa pag-aalala. Naghanda akong pumunta sa istasyon ng pulis para suriin ang mga record ng paglipat ng tirahan. Gamit ang kanyang personal na impormasyon, dapat ay matutuntun ko kung saan siya lumipat. Pero nasa kalagitnaan pa lang ako ng daan. Nang magbago ang langit, hindi yung parang kumulimlim lang. Kundi sa kalangitan, biglang lumitaw ang isang kumpol ng kakaibang itim na usok. Kumakalat na parang tinta sa asul na langit. Napakabilis. Kasunod nito, ang mga tao sa kalsada ay nagsimulang magsigawan at magtakbuhan kung saan-saan. Nandito na ang halimaw. Takbo. Isa na namang special lift. Tumakbo kayo papunta sa istasyon ng subway. Ligtas sa ilalim ng lupa. Nakatayo ako sa kalsada. Pinapanood ang mga tao sa paligid ko na nagkakagulong tumakas. Lubos akong naguguluhan. Halimaw. Special lift. Ito ang Blue Star. Kailan pa nagkaroon ng mga halimaw sa Blue Star? Pero sa sumunod na segundo, naintindihan ko na. Isang bitak ang bumukas sa gitna ng itim na usok. Kahit hindi ito gaanong kalaki. Sapat na ito para sa isang nilalang. Na halos kasing taas ng 2 palapag na gusali at parang tigre. Na makalabas mula rito, ang katawan nito ay nababalutan ng maitim na kaliskis na parang baluti. Ang mga mata nito ay nagliliwanag ng nakakatakot na berdeng ilaw. Tumutulo ang malagkit na laway mula sa dambuhala nitong mga pangil. Naramdaman ko ang pagbabago ng spiritual energy nito. Mas mababa sa antas ng Golden Core, marahil nasa pinakamataas na ng Foundation Establishment. Pero para sa mga ordinaryong tao ng Blue Star, isa itong halimaw na katumbas na ng katapusan ng mundo. Sumugod ito patungo sa mga taong tumatakas. Sa sandaling iyon, nakita ko ang 3 kabataan, 2 lalaki at 1 babae. Mga nasa 20 anyos, sila ang pinakamabagal tumakbo. Wala na silang oras para lumingon pa. Ibinagsak ng halimaw na parang tigre ang dambuhala nitong kuko. Sumabog ang ulap ng dugo. 3 batang buhay. Bigla na lang naglaho sa harapan ko. Wala man lang natirang buto. Kinuyom ko ang aking mga kamao. At sinubukang pakilyusin ng spiritual energy sa loob ng aking katawan. Wala ni anuman. Kahit ang pinakamababang antas ng kapangyarihan, hindi ko man lang maabot. Pero ang kalunos-lunos na sinapit ng 3 iyon ay nasa harapan ko. Maya-maya lang, ako na siguro ang isusunod. Wala akong pakialam kung may kapangyarihan man ako o wala. Dati rin akong isang immortal na Panginoon. Humakbang ako at sumugod. Ang 300 taon kong karanasan sa pakikipaglaban ay nagtulak sa akin na lumundag. Umama ang suntok ko sa gilid ng leeg ng halimaw. Sinundan ito ng isang malagapak na tunog ng pagtama. Isang malakas na puwersa ang bumalik mula sa kamao ko papunta sa aking braso. Sa lakas, namanhid ang buong braso ko. Pero ang halimaw, sa isang suntok ko lang ay napaluhod at napaatras ng 2 hakbang. Nagpakawala ito ng isang ungol ng pagkasiphayo. Nakatitig ng masama sa akin ang mga berdeng mata nito. Pero ang halimaw, sa isang suntok ko lang ay napaluhod at napaatras ng 2 hakbang. Nagpakawala ito ng isang ungol ng pagkasiphayo. Nakatitig ng masama sa akin ang mga berdeng mata nito. Tila hindi makapaniwala na kaya siyang saktan ng isang ordinaryong tao. Medyo nagulat din ako, kahit na wala akong kapangyarihan. Ang lakas ng katawang ito ay higit pa sa inaasahan ko. Kahit na wala pa sa 10% ang namana kong lakas ng katawan. Pero ang antas ng Panginoong Makalangit ay hindi biro. Muling sumugod ang halimaw. Bumilid ako para umiwas. Kasabay nito, dumampot ako sa mga guho ng gusali sa gilid ng daan. Nang isang nakalabas na bakal. Humigit kumulang 1 metro at 20 sentimetro ang haba. Singkapal ng braso. At bigla ko itong binunot. Kahit wala akong espiritual na enerhiyang maisasalin dito. Mayroon naman akong ibang bagay. Ang lakas ng kaluluwa ay iba sa espiritual na enerhiya. Ang lakas ng kaluluwa ay kapangyarihan mula sa esensya ng isang nilalang. Kahit na bumalik sa simula ang aking kapangyarihan, nariyan pa rin ang balangkas ng aking kaluluwa bilang isang Panginoong Makalangit. Nananatili pa rin ang mga tira-tirang lakas ng aking kaluluwa. Sinalin ko ang natitirang lakas ng aking kaluluwa sa bakal. Isang ordinaryong piraso ng basura mula sa konstruksyon. Sa aking mga kamay, ay naging isang sandatang naglalabas ng bahagyang kumikinang na liwanag. Naramdaman ng halimaw ang panganib. Umungol ito sa matinding galit. Pero noong handa na akong kumilos, isang humahaginit na hangin ang nanggaling sa likuran. Buong pangkat, bumuo ng porma sayon. Ikatlong taktika, palibutan. Isang grupo ng mga taong nakasuot ng itim na uniforme. Ang dumagsa mula sa magkabilang panig ng kalsada. Ang kanilang mga kilos ay disiplinado. Nagulat ako nang matuklasan na mayroon pala silang bahagyang kapangyarihang espiritual. Marahil ay nasa antas ng Foundation Establishment. Ang taong nasa pinakaharapan, may kulay rosas na buhok, nakatali ng mataas na ponytail.
Suot ang isang tactical na uniforme. Sa kanyang magandang mukha ay mababakas ang kaseryosohan at kabangisan. Siya pala yung babaeng nakita ko sa inuupahang apartment. Hindi, sa sandaling ito, siya ay mas mukhang isang leopardong handang lapain ang kalaban anumang oras. Sa kanyang mga kamay ay nabubuo ang isang mapusyaw na lilang liwanag ng kapangyarihang espiritual. Ang kanyang lakas ay nasa kasukdulan ng antas ng Foundation Establishment. Kailangan nating pigilan ang halimaw na ito dito. Mga kasama, kailangan nating pigilan ang halimaw na ito dito. Mga kasama, nakasalalay sa atin ang buhay ng mga mamamayan. Sa isang utos niya, sabay-sabay na nagpakawala ng kapangyarihang espiritual ang higit sa 10 taong nakaitim. Ang mga kapangyarihang espiritual ay nagsama-sama upang bumuo ng isang lambat. At ikinulong sa gitna ang halimaw na mukhang tigre. Pagkatapos ng isang mahirap na laban, mayroong mga nasugatan, mayroong mga tumilapon, ngunit sa huli, sa ilalim pa rin ng pamumuno ng babaeng iyon. Napatay nila ang halimaw, malakas na bumagsak sa lupa ang katawan ng halimaw. Nag-angat ito ng makapal na alikabok, humihingal ng malalim ang babae, puno ng pawis ang kanyang noo. At pagkatapos, habang nililinis niya ang lugar, nakita niya ako sa gitna ng mga tao. Hawak-hawak pa rin ang bakal na umiilaw. Nagtatagpo ang aming mga paningin. Ang kanyang mukha ay namutla at pagkatapos ay namula. At muling namutla mula sa pagkapula. Marahil ay naalala niya ang paglabas niya mula sa banyo. Nalubusang nakita ng isang estrangherong lalaki, model. Walang sabi-sabi, sumugod siya at hinawakan ang kwelyo ko. Kinalagad niya ako paakay ng sasakyan. Teka, maipapaliwanag ko, wala nang Saturday, halika na. At ganoon na nga, ipinagsiksikan ako sa isang itim na van. Mula sa kanila, doon ko lang nalaman, ang grupong ito ay kabilang sa Demon Suppression Bureau na itinatag ng gobyerno ng Waksha. 3 taon na ang nakalipas. Iyon din ang sandaling napunta ako sa kontinente ng Luyon. Biglang nagsimula ang spiritual energy resurgence sa Blue Star. Ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya sa mundo ay biglang tumaas ng ilang dosenang beses sa mga sumunod na buwan. Isang maliit na bahagi ng sangkatauhan ang nagising sa espiritual na kapangyarihan. At nagkaroon ng mga kakaibang kakayahan. Hinati sila ng mga opisyal sa iba't ibang antas ayon sa kanilang lakas. Jia level, Bing level, Jiang level, Swai level, Huang level, at D level. Sa kasalukuyan, ang pinakamataas na antas na nalalaman sa Blue Star ay ang D level. Sinasabing mabibilang lang sa daliri ang bilang nila sa buong mundo. At ang babaeng iyon na may kulay rosas na buhok, si Gu Mengyao, ay ang kapitan ng Demon Suppression Bureau sa lungsod ng Jianghai. Isang Peak Jiang level na may kapangyarihan. Maituturing na isa sa pinakamalakas sa lungsod na ito. At ang babaeng iyon na may kulay rosas na buhok, si Gu Mengyao, ay ang kapitan ng Demon Suppression Bureau sa lungsod ng Jianghai. Isang Peak Jiang level na may kapangyarihan. Maituturing na isa sa pinakamalakas sa lungsod na ito. Kasabay nito, ang spiritual energy resurgence ay nagdala rin ng mga side effect. Paminsan-minsan, may lumilitaw na mga bitak sa espasyo sa kalangitan. Mula sa mga bitak na iyon ay lumalabas ang iba't ibang uri ng mutated na halimaw. Ang mga halimaw na ito ay kumakain ng espiritual na enerhiya at ginagawang biktima ang mga tao na nagdulot ng malaking sakuna sa Blue Star. At ang Demon Suppression Bureau ay itinatag para harapin ang ganitong sitwasyon. Kaya, sino ka ba talaga? Nakaupo si Gu Mengyao sa tapat ko. Habang nakahalukip-kip, mapagbantay ang kanyang tingin. Nagbigay ako ng isang paliwanag. Yung apartment na yun, ako ang umuupo dati. 3 taon na ang nakalipas. Bigla na lang akong na-teleport sa ibang lugar nang hindi maipaliwanag. Kahapon lang ako nakabalik. Pagbalik ko, nalaman kong tinitirhan mo na pala ang bahay ko. Hindi ko talaga sinasadya ang nangyari. Halatang hindi siya masyadong naniniwala. Pero hindi rin naman siya agad kumontra. Teleportation. Sinasabi mo bang isa ka ring awakened? Hindi rin. Walang bakas ng kapangyarihan sa katawan ko. Totoo nga yan. Sa ngayon, wala talaga akong espiritual na lakas. Kung ganoon, paano ka nakaligtas sa halimaw kanina? Isa iyong halimaw na katumbas ng commander level. Siguro dahil mas malakas lang ang pangangatawan ko. Tinitigan ako ni Gu Mengyao ng matagal. Sinasabi sa kanya ng kanyang kutob na hindi simple ang lalaking ito. Pero totoo nga, na walang anumang bakas ng kapangyarihan na madetect mula sa akin. Sa huli, hindi na siya nagtanong pa. Sige, palalampasin ko muna ito sa ngayon. Pero sabi mo kanina, nawalan ka ng contact sa pamilya mo. Oo, ang pangalan ng tiya ko ay Jiang Yixiu. 3 taon na ang nakalipas, nakatira pa siya sa lumang subdivision sa South District. Ngayon ay nakalipat na siya, at putol na rin ang linya ng cellphone niya. Patutulungan mo ba akong hanapin kung nasaan siya? Pwede kong subukan, nitong mga nakaraang taon, dahil sa mga sakuna dulot ng mga halimaw. Maraming tao ang nawala o nasawi. Mayroong people finder system ang gobyerno. Pero hindi ko masisiguro kung mahahanap natin siya o hindi. Salamat, tumingin siya sa akin. Isang tingin na para bang may gusto siyang sabihin. Pero sa huli, suminghal lang siya. At ibinaling ang kanyang mukha sa labas ng bintana. Siguro galit pa rin siya dahil sa nangyari sa apartment. Tahimik akong humingi ng tawad sa isip ko. Hindi ini-report ni Gu Mengyao ang tungkol sa akin. Medyo ikinagulat ko iyon. Kalaunan, ipinaliwanag niya sa akin. Nitong mga nakaraang taon, may ilang mga taong nagising ang mga kapangyarihan. Gusto lang mamuhay ng normal. Ayaw magparehistro at makonscript ng gobyerno. Kahit na isa siyang team captain ng Demon Control Bureau. Pero naiintindihan niya ang ganitong pag-iisip. Saka, kahit pa maging banta ako sa lungsod, kumpiyansa siyang kaya niyang harapin yun bilang isang peak level general. Kung alam niya lang nasa kabilang mundo, isa akong heavenly venerable realm. Siguro hindi na siya magiging ganoon kakumpiyansa. Pero wala akong planong sabihin sa kanya. Ang pagkuha ng atensyon ng gobyerno sa mga oras na ito ay magdadala lang ng gulo.
At ang tanging gusto ko lang ay hanapin ang tita ko. Pinahanap ako ni Gumeng Yao ng isang budget hotel. Doon ako tumuloy. Binigyan din niya ako ng isang cellphone at bagong SIM card. Tinitigan ko ang bagong-bagong cellphone. Pakiramdam ko para akong galing sa ibang panahon. 300 taon na akong hindi nakakahawak ng ganitong electronic device. Ang huling beses na gumamit ako ng cellphone ay bago ako napunta sa ibang mundo. Noong gabing iyon, umorder ako ng fried chicken at coke para i-take out. Naghanda para sa isang masarap na laro ng Delta Force. At saka mag-bridge camp na rin. Tapos, bigla na lang akong sinakop ng lintik na liwanag na iyon. At napunta na ako sa mundo ng cultivation. Hindi ko man lang nakain yung fried chicken. Hindi rin ako nakapaglaro ng Delta Force. Sa isang iglap, 300 taon ang lumipas. Habang nakaupo sa matigas na kama ng hotel, bigla kong naramdaman na parang hindi ito totoo. Sa isang iglap, 300 taon ang lumipas. Habang nakaupo sa matigas na kama ng hotel, bigla kong naramdaman na parang hindi ito totoo. Ginamit ko ang cellphone para mag-search ng balita. Puro tungkol sa pagsalakay ng mga demon at beast ang nasa screen. Mga content na may kinalaman sa spiritual energy recovery at mga taong may abilidad. Napakalaki na ng ipinagbago ng mundong ito. 3 taon na ang nakalipas, ang Blue Star ay isa palang ordinaryong planeta na may teknolohiya at sibilisasyon. Ngayon, naging kalahating cultivation na ito. At kalahating post-apocalyptic, isang kakaibang pinaghalong mundo. Pinatay ko ang cellphone at humiga. Pagod sa buong araw, nakatulog ako ng mahimbing. Sa sandaling iyon, parang nanaginip ako. Nakita ko si Luo Linshuang. Nakatayo siya sa tuktok ng isang bundok na abot hanggang sa mga ulap. Iyon ang tuktok ng Demon Domain. Ang sentro ng kapangyarihan niya. Ang tuktok ng imperyong siya mismo ang nagtayo. Ang gabi ay kasing itim ng tinta. Nagliliwanag ang mga bituin sa kalangitan. Ngunit ang sinag ng mga bituin ay tumatama sa kanyang puting buhok. Na lalong nagpapaputla sa kanyang mukha. Mag-isa siyang nakatayo roon. Walang mga tauhan sa kanyang tabi. Walang mga alalay. Walang kahit ano. Napansin kong may hawak siyang isang bagay. Ito ang Rain Fairy Sword. Patuloy niyang tinititigan ang espadang iyon. Na para bang may isang bagay siyang pinanghahawakan. Pagkatapos ay yumuko siya. Sunod-sunod na pamatak ang kanyang mga luha. Sa huli, tila may ibinubulong siya. Nagising ako sa tunog ng aking cellphone. Narinig ko ang boses ni Gumeng Yao. Shen Wayan. Tila hindi natural ang kanyang boses. Pautal Yutal. Para siyang maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Nahanap ko na. Ang tiyahin mo ay lumipat sa lungsod ng Su 2 taon na ang nakalipas. Lungsod ng Su. Ang lungsod ng Su ay malawakang sinalakay ng mga halimaw 1 taon na ang nakalipas. Bumagsak ang buong lungsod. Sa kasalukuyan, opisyal nang idineklara ang lungsod ng Su bilang S-Class Restricted Zone. Ang buong lungsod ay sinakop ng malalaking halimaw. Naputol ang lahat ng komunikasyon. Walang signal mula sa sinumang nakaligtas. Buhay pa ba siya? Sa kasalukuyan, walang tala na siya ay nakaligtas. Buhay pa ba siya? Sa kasalukuyan, walang tala na siya ay nakaligtas. Wala ring tala na kumpirmadong namatay na siya. Pero sa totoo lang, napakababa ng tsansa. Nanginginig ang kamay kong may hawak ng cellphone. Tita, 300 taon akong lumaban sa mundo ng cultivation. Para lang makabalik at makita ka. Ngunit nakabalik na ako. Nasaan ka na? Nasaan ka? Ibinaba ko ang telepono. Umupo ako roon. Hindi ako gumalaw ng napakatagal na panahon. Ang mga alaala ay bumuhos na parang baha. Noong bata pa ako at nagkasakit, binuhat ako ni tita at tumakbo kami ng lampas 10 kanto. Bago kami nakahanap ng klinikan na bukas pa. Basang-basa ng pawis ang damit niya. Nanginginig ang mga braso niyang nakabuhat sa akin. Noong mga panahong iyon, kahit na 17 o 18 anyos pa lang din siya. Pero matigas na siya na parang matanda. Pagkatapos ng klase, lagi siyang naghihintay sa akin sa gate ng eskwelahan. May dala-dalang paborito kong matamis na kastanyas. Kapag taglamig, pinapainit niya ang kama ko gamit ang hot water bag bago ako matulog. Sabi niya, hindi raw ako makakatulog ng maayos kapag malamig ang kama. Noong taon ng college entrance exam ko, nag-aantay siya sa labas ng examination hall buong maghapon. Hindi man lang siya kumain ng tanghalian. Hindi siya kailanman nagsabing pagod na siya. Hindi kailanman nagsabing nahihirapan siya. Alam ko kung gaano kahirap para sa kanya na palakihin akong mag-isa. Isang babaeng walang asawa, na mag-isang nagpapalaki ng isang batang hindi niya tunay na anak. Ibinigay niya sa akin ang pinakamagandang mga taon ng buhay niya. Mula sa labas, may narinig akong nakabibinging tunog ng alarma. May lumabas na emergency notification sa cellphone ko. Babala, pagsalakay ng mga halimaw. Pinapayuhan ang lahat ng mamamayan na agad magtungo sa mga underground air raid shelter para sa kaligtasan. Heto na naman sila, ang mga halimaw na naman. Pero hindi ako gumalaw. Ang mga likas na ugali para umiwas. Ang matinong pag-iisip, ang pagnanais na mabuhay. Lahat ay natabunan ng isang mas sinauna at mas marahas na damdamin. Galit, 300 taon na. 300 taon akong nagtiis ng kahihiyan at pasanin. Lahat ay natabunan ng isang mas sinauna at mas marahas na damdamin. Galit, 300 taon na. 300 taon akong nagtiis ng kahihiyan at pasanin. Pinagtaksilan ko ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Para lang makabalik, sa wakas, nakabalik din. Wala na ang aking mga mahal sa buhay. Wala na ang tahanan, wala nang natira sa akin. Ang natira na lang ay isang mundong puno ng mga halimaw at buho. Tumayo ako, naglakad papunta sa bintana, pumasok ang malamig na hangin. Dala nito ang mga tunog ng pagsabog at sigawan mula sa malayo. Mula sa unang palapag, mahigit 20 metro ang taas pababa. Nasa mahigit 10 palapag ang hotel. Umuntong ako sa paamano ng bintana. Sa ibaba ay ang magulong kalsada. May mga halimaw na humahabol sa mga taong nagsisitakbuhan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. May kung anong kumikilos sa loob ng aking katawan. Para itong isang ilog na matagal nang natutulog.
Nasa wakas ay nagsimulang damaloy. Isang manipis na espiritual na enerhiya na sinliit ng hibla ng sinulid ay kusang pumapasok sa aking katawan mula sa kapaligiran. Sa natuyot na sisidlan sa sentro ng aking enerhiya, isang bahagyang kislap ng tubig ang lumitaw. Hindi gaanong karami, pero totoong naroon. Antas ng paglilinang, yugto ng pagpipino ng enerhiya. Isang araw pa lang ang nakalipas. Kahapon lang, noong pagbalik ko, ang katawan ko ay nasa purong estado pa ng isang mortal. Ngunit ngayon, kusa na itong nagsimulang humigop ng espiritual na enerhiya. Para bang ang dati kong kapangyarihan ay unti-unting nanunumbalik, nananatili pa rin ang sisidlan ng kapangyarihan ko mula sa antas celestial. Ang mga landas ng dati kong mga pamamaraan ay narito pa rin. Ang aking pangunawa sa mga konsepto ay narito pa rin. Ngayon, kailangan ko na lang itong punuin muli. Ang bilis nito ay higit na mataas kaysa sa ordinaryong tao. Bagamat hamak ang espiritual na enerhiya sa antas ng pagpipino, sapat na ito kapag isinama sa aking 300 taong pangunawa sa mga konsepto at pamamaraan. Mula sa mahigit 10 palapag, tumalon ako pababa. Sa sandali ng aking paglapag, ang espiritual na enerhiya ay umikot sa aking mga binti, at sinangga ang puwersa ng pagbagsak. Sa aking harapan ay ang grupo ng mga halimaw na pumapatay sa mga mamamayan. Ilang dosenang halimaw na nasa anyo ng mga kulay abong lobo. Ang kanilang laki ay parang sa isang guya. Nasa antas sila ng pagtatatag ng pundasyon. Kasing laki ng isang bisiro, katumbas ng lakas ng nasa foundation stage. Gamit ang aking espiritual na enerhiya, bumuo ako ng isang transparent na halos parang ilusyon na espada ng enerhiya. Ang paggamit ng enerhiya ng chi refining stage para sa Heavenly Sovereign Sword Technique ay parang isang maliit na kabayo na humihila ng malaking karwahe. Pero ang agwat sa teknik at sa diwa nito ay sapat na para punan ng malaking agwat sa aking cultivation level. Nang iwinasiwas ko ang espada, isang guhit ng kulay pilak na enerhiya ng espada ang umiwa sa kalangitan. Ang kurba nito ay kasing ganda ng gasoklay na buwan. Namaan ng enerhiya ng espada ang katawan ng 12 ng halimaw na lobong kulay abo sa harapan. Sabay-sabay silang nanigas, at pagkatapos ay sabay-sabay na nahati. Ang mga katawan ng mga halimaw ay sabay-sabay na bumagsak. Isang espada lang, ubos silang lahat. Sa gilid ng daan, ilang sibilyan na hindi pa nakakatakas papasok sa subway station. Nang makita ang pangyayaring ito, ay natulala na lang sa kanilang kinatatayuan. Nakanganga ang kanilang mga bibig na halos kasya na ang isang buong mansanas. Isang mama ang nakalimutan pang ang tumatakas siya para mabuhay. Napatid siya, at sumubsob sa lupa, pero hindi ako tumigil. Mas marami pang halimaw ang dumagsa mula sa bitak sa kalangitan. May hugis lobo, hugis ahas, at hugis agila. Napakaraming iba't ibang uri, pero karamihan ay nasa antas lang ng foundation stage. Sumugod ako sa kanila na parang nasisiraan ng bait. Sa bawat halimaw na napapatay ko, nilalamon ko ang esensya ng kaluluwa sa loob ng kanilang mga katawan. Ang espiritual na enerhiya mula sa mga kaluluwang iyon ay dumadaloy papasok sa aking dantian. Pinupuno nito ang dambuhalang sisidlan na iyon. Ang aking cultivation level ay mabilis na tumataas. Ang pakiramdam ay parang isang disyertong natuyo sa loob ng 100 taon. Na biglang binuhusan ng napakalakas na ulan. Bawat pulgada ng aking mga meridian ay sakim na sumisipsip ng espiritual na enerhiya. Hindi ko alam kung ilan ang napatay ko. Ang alam ko lang, sa pagtatapos ng gabing iyon, ang aking cultivation level ay naging stable na sa peak ng foundation stage. Basang-basa ang damit ko sa dugo ng mga halimaw, na may halong dugo mula sa sarili kong mga sugat, pero may apoy na nag-aalab sa aking mga mata. Tita, hintayin mo ako. Kahit nasaan ka man, tiyak na hahanapin kita. Sa mga sumunod na linggo, nanghuli ako ng mga halimaw sa bilis na parang kabaliwan. Sa umaga, nanguhuli ako sa gilid ng syudad. Sa gabi, nagsasanay ako sa mga abandonadong guho kung saan walang tao. Ang aking lakas ay patuloy na tumataas. Panimulang golden core, gitnang golden core, at rurok ng golden core. Bawat pagangat ng antas ay hindi kapani-pani walang naging madali. Para itong 100 na minsan ko nang tinahak. At sa paglakad dito sa pangalawang pagkakataon, bawat hakbang ay tiyak at walang pagkakamali. Sa pagtatapos ng 2 linggo, naabot ko na ang rurok ng golden core. Malapit nang maabot ang antas ng nascent soul. Katumbas ito ng isang martial level, 10 antas na ability user sa mundo ng Blue Star. Sinikap kong iwasan ang mga tauhan ng Demon Control Bureau. Ayokong magdulot ng anumang gulo. Pero ang hindi maiiwasan ay nangyari pa rin. Isang hapon noon, muling napiunit ang kalangitan sa ibabaw ng lungsod ng Shanghai. Pero ang lamat sa pagkakataong ito ay mas malaki kaysa sa mga nauna. Napakalaki nito na kayang lamunin ng isang buong football field. Gamulong ang maitim na ulap. Parang isang kumukulong dagat ng itim na tinta. Isang demonyong enerhiya na hindi pa nararamdaman noon. Ang bumulwak mula sa lamat. Nakatayo ako 3 kilometro ang layo. Pero ramdam ko pa rin ang nakapanlalamig na bigat ng kapangyarihan nito. Nascent Soul. Hindi. Higit pa sa antas ng Nascent Soul. Nasa rurok na ng Nascent Soul at papalapit na sa antas ng Spirit Transformation. Isang dambuhalang nilalang ang lumabas mula sa lamat. Isa itong dambuhalang sawa. Ang buong katawan nito ay maitim na parang tinta. Ang mga kaliskis nito ay kumikinang ng kakaibang kulay lila sa papalubog na araw. Saksing lapad ito ng mga tubo ng alkantarilya sa syudad. Hindi makita ang dulo ng buntot nito, pero siguradong higit 100 metro ang haba. Nakapulupot ito sa kalangitan sa ibabaw ng lungsod ng Shanghai. At nang ilabas nito ang kanyang dila, biglang bumagsak ang temperatura sa buong paligid. Ang pinaka nakakatakot sa lahat, nagsalita ito. Ang amoy ng mga tao sa lugar na ito ay napakalakas. Magaling. Nakapagsasalita ito na parang tao. Mayroon na itong sariling kamalayan. Isa itong tunay na makapangyarihang halimaw. At sa likuran nito, mayroon pang kasunod na di mabilang na mga halimaw na may bahagyang mas mababang antas ng kapangyarihan.
Kumilos na ang Demon Control Bureau. Hindi lang ang sangay ni Gu Mengyao sa Shanghai City. Nagpadala pa ang nakatataas ng isang martial level na Yin Lengzi upang suportahan si Ling Tian. Bagamat bata pa si Ling Tian, malalim ang tingin sa kanyang mga mata. Hindi na mabilang ang mga digmaang kanyang pinagdaanan. Naglalabas ang buo niyang katawan ng isang malakas na enerhiya na parang metal. Ang kanyang yineng ay nagiging isang dambuhalang nag-aapoy na talem. At kaya na nitong magpakawalan ng pressure ng enerhiya. Ang tuktok ng martial level ay katumbas ng tuktok ng Golden Core. Ngunit sa harap ng Nether Serpent na ito, hirap pa rin siya. Wala pang 10 minuto ang nakalipas simula nang maglaban sila. Tinamaan si Ling Tian ng buntot ng ahas. Tumilapon siya na parang isang bala ng kanyan. Tumagos sa 3 gusali, bago siya tuluyang tumigil. Dumura siya ng dugo, nakaluhod siya sa gitna ng mga guho. At nangingitim ang kanyang mukha sa galit. Isa siyang martial level, pero sa harap ng isang nascent soul na halimaw, para lang siyang gawa sa papel. Mas malala pa ang sinapit ng iba mula sa Demon Control Bureau. Sa labanang ito, daan-daang Yin Lengzi ang namatay sa lugar mismo. Ang ilan ay pinagputol-putol pa ng dambuhalang ahas. At hindi na mabilang ang mga malubhang na sugatan. Bakit hindi pa dumarating ang tulong mula sa headquarters? Tintik, pinapanta lang tayo rito para mamatay. Nasaan ang mga may kakayahang magpagaling? Hindi na kaya ni Shaoli. Isang binatang may gininto ang buhok ang dumidiin sa sugat ng dalaga sa kanyang bisig. At napaiyak, pareho silang mga executive officer ng Demon Control Bureau ng Shanghai City. Ang dalagang puno ng dugo, ay siya rin kanyang minamahal. Kapitan, ang mga taga-medical team, namatay na silang lahat, hindi lang iyon takot, iyon ay kawalan ng pag-asa. Hindi ito martial level, ito ay emperor level, sa harap ng ganitong klaseng kapangyarihan. Magpapakamatay lang tayong lahat, Kapitan, baka dapat na tayong umatras. Pinunasan ng binata ang kanyang mga luha, at pagkatapos ay nagpakita ng isang determinadong ekspresyon. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang lighter, at nagsindi ng isang katol. Ikaw, isama mo si Shaoli at umatras. Protektahan mo siyang mabuti. Kapitan, nababaliw ka na ba? Kasama, ang ibang mga squad ay lumalaban pa rin hanggang kamatayan. Nasa likuran natin ang milyon-milyong mamamayan ng Shanghai City. Milyon-milyong mga tao. Kung aatras tayo, anong mangyayari sa kanila? Ang iba, ang mga hindi takot mamatay. Sumunod sa akin. Maging ang ekspresyon ng mga miyembro ay nagpapakitang handa na silang mamatay. Sa kabilang dako, si Gu Mengyao ay tinamaan sa tagiliran ng isang hagupit ng buntot. Tumilapon siya ng mahigit 10 metro at bumagsak sa isang tumaob na bus. Walang malay, ang Mingyu Serpent ay tamad na nakapulupot doon. Ang mga mata nito ay puno ng pang-aasar. Para sa kanya, ang mga taong ito ay mga langgam lamang na kayang durugin sa isang pitik ng daliri. Nakakainip, ganito ba kaina ang mga tao sa mundong ito? Walang kasaya-saya sa pagpatay sa kanila. Ngunit sa sumunod na sandali, nakakita ito ng isang lalaking lumabas mula sa dilim. Dahan-daang lumakad patungo sa harap ni Mingyu. Ang kanyang mga hakbang ay napakabagal. Tila walang anumang panganib. Ang usok at alikabok sa mga guho ay hindi pa nawawala. Ang liwanag mula sa apoy ay tumatama sa gilid ng aking mukha. Ibinaba ng Mingyu Serpent ang ulo nito. Ang mga mata nito ay nakatitig sa akin.